Oras, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Bakalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat yung malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Bakalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, maraming bahay sa General Santos City winasak ng magnitude 7.8 na lindol. Isa sa mga napuruhan ng pagyanig ang Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagaw kung saan hile-hilerang bahay ang naapektuhan. Sa tindi ng epekto, maraming bahay ang hindi na mapapakinabangan. Sa ngayon, sa isang bakanteng lote sa loob ng subdivision muna pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong residente ng lugar. Markado! Commercial operations ng General Santos City Airport target may balik sa loob ng isang linggo matapos maapektuhan ng malakas na lindol. Sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinamamadali ang pagsasaayos ng passenger terminal building sa Gensan Airport. Sa ngayon pansamantalang nakabukas ang paliparan sa military, humanitarian, government at cargo flights. Sa kanya namang inspeksyon sa paliparan kahapon, nakita ni Lopez ang mga nawasak na kisame at basag na salamin sa control tower. Markado! General Santos City Jail sa General Santos City nagtamo ng pinsala mula sa magnitude 7.8 na lindol. Ang kay Jail Superintendent Jerex Bustenera, tagapagsalita ng BGMP, bahagya lang naman ang pinsala sa bakod at catwalk ng pasilidad. Agad din umanong sinimulan ng pagsasaayos ng nasirang bahagi. Maliban dito, tiniyak ni Bustenera na nasa ligtas na kalagayan ng nasa 18,000 nakakulong at 4,000 tauhan ng 79 na BGMP facilities sa Regions 10, 11, 12, BARM at Caraga. Markado! Search, rescue at retrieval operations sa General Santos City at Sarangani patuloy na sinasagawa. Sa reporting OCD Administration Undersecretary Harold Cabreros kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na may 2 hininalang biktima ng pagguho sa General Santos City habang 4 na biktima naman ang sinisikap na makuha sa Balot Island sa Sarangani. Sa pinahuling tala ng OCD hanggang kagabi, umakyat na sa 38 ang bilang ng mga nasawi, 456 ang nasaktan habang may 4 pang nawawala. Markado! Aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao patuloy na naitatala. Hanggang alas 4 ng hapon kahapon umabot na sa 1,352 ang naitalang aftershocks ng lindol. Mula sa naturang bilang ng mga aftershocks, 371 tinatawag na platted habang 35 ang naramdaman. Naitala ang magnitude range ng mga aftershocks sa pagitan ng 1.3 hanggang 6.4. Markado! Supply ng mga produktong petrolyo sa Southern Mindanao, sapat. Yan ang paniniyak ng Department of Energy sa kabila ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Dahil dito sinabi ng DOE na walang dahilan para mag-panic buying o mag-hoarding. Sa report ng DOE, normal umano ang operasyon at walang tinamo na malaking pinsala ang karamihan ng mga terminal, depot storage facilities sa mga lugar na nilindol. Markado! Mga opisyal ng DPWH patuloy ang sinasagawang inspeksyon sa Sultan Kudarat kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Hanggang kahapon patuloy ang rapid damage assessment sa National Road sa Sultan Kudarat kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DPWH Sultan Kudarat 2nd Engineering Office, paasabol pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang mga kalsada sa mga bayan ng Libak, Kalamsansig, Palimbang, Senator Aquino, Bagong Bayan at Esperanza. Ginagawa mo na inspeksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko at manatiling maayos ang daloy ng mga motorista at ng mga emergency response team. Markado! DSWD hindi huminto sa pagtulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Rindomlao, nagpapatuloy ang pamamahagi nila ng family food packs, ready-to-eat meals at non-food items. Mahigit 1.1 milyong family food packs ang nakaproposisyon na sa mga warehouse ng DSWD sa Mindanao at pinamamahagi ngayon sa mga naapektuhan ng lindol.
Sa nakatutukan niya ang DSWD sa pamimigay ng tulong sa mga munisipalidad sa lalawigan ng Sarangani gaya ng Glan na matinding tinamaan ng pagyanig. Markado! DPWH tiniyak naman ang maagang pagbubukas ng Bukana Bridge sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bahagya lamang ang nakitang damage sa nasabing tulay kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Una rito pinasisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maantala ang transportasyon sa lungsod, lalo na para sa naapektuhan ng pagyanig. Ilan lamang sa mga natukoy na sira ng Bukana Bridge ang guardrails at semento na sinimula ng kumpunihin. Markado! Department of Energy patuloy ang pagkilos para sa pagbabalik ng serbisyo ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa assessment at restoration stage ang DOE kasama ang lahat ng stakeholders sa energy sector. Giting rin mahalaga sa ganitong mga sitwasyon ng kuryente sa mga ospital, evacuation centers at emergency services sa critical infrastructures. Bukod sa kuryente, pinagtutuunan din ngayon ng DOE ang pagtiyak sa sapat na supply ng petrolyo at ang panatili ng operasyon ng mga gasolinahan at mga oil depot. Markado! Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak naman ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa kinanap na briefing ng OCD kahapon kay Pangulong Marcos via video conference, maigpit na bilin ng Pangulo sa DOH at TPWH na bilisan ang pagtaya sa mga pasilidad ng ospital upang malaman kung ano ang tinamong pinsala at malaman kung ligtas ng pabalikin ng mga pasyente sa ospital. Inatasan din ng Pangulo sa Energy Secretary Sharon Garin na gawing prioridad ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga ospital. Markado! Samantala, hiling na special session ng Senado hinoldang Malacanang. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na isa na niya na magsundo-sundo muna ang mga senador bago niya aprobahan ang hiling na special session. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nag-aalala ang Pangulo na mabaliwala lamang ang special session kung hindi naman nagkakasundo ang mga senador. Bago ito nanawagan ng Pangulo sa mga senador na bumalik na sa pagtatrabaho dahil maraming mga dapat gawin at mga nakabimbing priority bills na kailangan ng maipasa. Markado! Senado inilagay naman sa heightened alert kasunod ng impormasyon ng NBI na mayroong security threat sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired General Alfred Corpus, sa ilalim ng heightened alert status ay madaragdagan ng deployment ng mga security personnel at titiyaking bantay sarado ang buong Senate premises. Hanggang hindi anya sinasabi ng intelligence community na walang tunay na pagbabanta sa Senado, ay titiyak nila ang seguridad at kaligtasan ng mataas na kapulungan. Bagay umano ng kanang ginagawang pag-iingat sa seguridad ng Senado ang work from home arrangement ng mga empleyado ng mataas na kapulungan. Markado! Banta sa Senado masyadong seryoso. Ganyan naman inilarawan ni Senador Tito Soto ang ipinarating na impormasyon sa kanila ng National Bureau of Investigation o NBI. May tuturing anya itong clear and present danger kaya kailangan ng seryosong mga hakbang. Bagaman hindi pa malinaw kung magla-lockdown ang Senado, una nang sinabi ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na masigpitan pa ang pagkilati sa lahat ng papasok ng Senado. Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil sa pagbabalik natin mga balitang may kinalaman pa rin ha. Diyan po sa nangyayari sa Senado at iba pang mga balita ang ating tututukan. Oras natin, 11 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. DZBB Super Radio #1. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Hindi mangyayari yan dahil hindi ako maghahanap ng iba.
Ilang beses ko nung sinabi sa'yo yun, di ba? Di na baling walang anak. Basta meron akong mabuti, mapagmahal at magandang asawa na tulad mo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Itinanghal sa ikawalong Gawad La Salereta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. And your winner is Super Radio DZBB 594. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Super Radio DZBB ay number 1 sa inyong puso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. DZBB Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Akusado sa kasong pangalay arestado sa Parañaque City. Alamin natin ang mong detalye sa ulat na yan ni Carlo Mateo. Kuyang Kaloy. Nagtapos ang pagtatago ng isang lalaking wanted matapos siyang masakote sa Igresang Banat Operation sa Parañaque City. Kinilalang akusado na si alias John, 27 taong gulang, top 1 station level most wanted person. Nadakip si alias John sa Barangay BF Home sa bisa na rin ng warrant of arrest na inisyu ng Parañaque City Family Court Branch 10 para sa 2 pilang ng kasong pangmumolestya. Walang piyansang rekomendang hukuman para sa akusado. Nasa temporary detention ngayon ang akusado, nakatakda ng ibalik ang kopya ng warrant sa hukuman. Ako si Carlo Bate ng GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat Kuyang Carlo Mateo at mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search na lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. At kanina nabalita po natin yung nangyaring lindol. Ay yung mga update po dyan, ano na yung mga pinsala. At kaugnay po niyan, tuloy-tuloy ang operasyong bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari kayong magdeposito sa mga bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Maaari magpadala sa pamamagitan ng QR code ng GMA Kapuso Foundation sa GCash at Palawan Pay. Pwede rin kayong mag-donate mga kapuso online sa pamamagitan ng Globe Rewards, Metrobank Credit Card, Lazada at Shopee. Markado.
Ayan, yung mga nakikinig sa atin yung sa Jimmy Kapuso Foundation. Maraming mga bogus na mga donation drive. So ito po, lehitimo. Para pwede po kayong yung mga nagganap dyan saan ba pwedeng mag-donate. Si Cecil Niviro nakikinig sa atin, Jean Payumo, Sheroke, Anthony Nafangon, Azal Aloyra, Margarita Guevara. Salamat po. At kana Ann Charmaine Sanchez, salamat sa inyong pakikinig. Markado! Balik tayo sa balitaan. Mga sundalo at nasa uniform services, ikinadidismaya ang gulo sa Senado at mga problemang bumabalot sa gobyerno. Ayon yan kay Senador Panfilo Lacson, base sa umano'y sketchy at information na nakararating sa kanya. Pangamba ni Lacson, baka samantalahin ng mga unscrupulous at power-hungry destabilizers. Nakapanalig ng ilang political groups ang frustrations sa mga kawalang gobyerno. Pwede niya itong gawin sa pamamagitan ng panggagatong, tama man o mali, na maring magsindi ng malawakang mass movement at protesta. Markado! Malacanang binalaan ng mga mapapatunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad ng mga senador o karaniwang mamamayan. Tukod nito ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, kasunod ng mga ulat na may banta sa seguridad ng mataas na kapulungan. Ayon kay Castro, kasalukuyan ng sinusuri ng mga otoridad ang mga impormasyon ng pagbabanta. Kailangan din anya maimbestigahan ang ulat na ito at mapanagot ang mga nasa likod kung mapapatunayang totoo ang banta. Markado! Kredibilidad ng umano'y banta sa seguridad ng Senado, kwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang Cayetano, dapat ay pinalam sa lahat ng senador at individual na nagtatrabaho sa Senado ang impormasyon at hindi lang sa isang panig. Puna ni Cayetano nang galing ang impormasyon sa NBI na kamakailan lang ay nagtangkaan niyang humarang sa isang senador, nanakit sa isang empleyado ng Senado at nag-udyok na nangyaring putukan sa kapulungan. Tanong pa ng senador, kailan pa anya naging lead agency ang NBI sa National Intelligence Security at ngayon banta sa seguridad sa Senado. Yung mga banta po na ganyan dapat hindi po minamaliit. Pag may mga natanggap ang mga law enforcement agency, yan man ay maliit o malaki, yan po dapat pong seryosohin. Lalo, credible institution ng NBI. Di ba? Markado! Sitwasyon ngayon sa Senado, hindi magbubunsod ng constitutional crisis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw sa Malacanang na si Senator Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President at kinikilalang leader ng Senado. Pero maliban dito, sinabi rin ni Castro na anumang usapin ngayon sa Senado ay hindi nasakop ng ehekutibo. Para sa palasyo, dapat anyang tanggapin na lamang ng magkabilang panig ang naging pagkilala sa kasalukuyang liderato ni Gatchalian. Markado! 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico pinagsusumite naman ng individual affidavits. Ipinagutos ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng pahayag ni Attorney Levy Baligod na ang 18 maleta boys ay magteteleol sa investigasyon ng Ombudsman. Una nang inibitahan ng Ombudsman ng grupo na humarap sa June 11, 15 at 16. Bahagi ito ng investigasyon ng Ombudsman sa alegasyon ng 18 dating tauhan ni Zaldico na naghatid sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang opisyal at mambabatas bilang kickback. Markado! Testimonya naman ng tinaguraang 18 maleta boys hindi tatayo sa korte. Ayon sa Malacanang, palawanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may tuturing na basura ang testimonya ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ngayon lamang anya siya nakakita ng mga pabago-bagong kwento para lamang makapanira ng ibang tao. Laban o bawi yung mga pahayag . Una rito, matandang binawi ng 18 testigo ang alegasyon na naghatid sila ng maleta ng pera sa bahay ni Senador Loren Legarda. Markado! Pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte itinakda sa June 18, 2026. Sa binahagi impormasyon ni House Prosecutor at Bicol Sara Party List Representative Terry Redon, formal na anyang naipadala sa House Prosecution Panel at sa Vice Presidente ang Notice of Pre-trial Conference. Inatasan ng impeachment court si BP Duterte at ang House Prosecutors na dumalo sa pre-trial conference sa June 18, alas 9 ng umaga sa Senador Recto Room sa gusali ng Senado. Hindi naman bubuksan sa media o sa publiko ang pre-trial upang mabigyan laya ang mga partido na mapag-usapan ang layunin ng pre-trial. Markado! Sa ibang mga balita naman, inalang Ateneo student athlete na si Rene Clerc Baterbonia nanawagan ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Kabilang si Baterbonia sa 2 biktima na nalunod nitong Lunes sa isang resort sa Dipakulaw habang dumadalo
sa team building activity. Pero hindi ito matanggap ng inang si Rovelyn lalo pat hindi naman umano pang dagat ang sports ng kanyang anak kundi sa hard court. Ayun nga. Ay, maraming mga naglutangan no, na mga nakalipas sa mga interview at mga pahayag din na grabe naman daw yung training kasi. Hindi pang basketball pang Navy, pang Marines. Naisinigi ng Rovelyn na may masagan ng gustong pagkamatay ng kanyang anak lalo pat may mga impormasyon na may inilagay na pabigat sa paa ng kanyang anak kaya sila nalunod. Markado! Philippine Sports Commission suportado ang investigasyon ng PNP at DOJ sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University o ADMU. Nasabing student-athlete na sina Rene Claire Paterbonia at foreign exchange student na si Divine Adili matapos malunod sa dagat ng Aurora habang dumadalo sa team building activity. Isang pahayag sinabi ng PSC na hangad din nila na malaman ang buong katotohanan sa pangyayari. Una nang sinabi ng DLG na inibisigahan na ng PNP ang pangyayari pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung meron bang foul play. Markado! Ateneo de Manila University nagparating ng pakikiramay sa mga naulila na Rene Clark Baterbonia at Divine Adidi. Sina Baterbonia at Adidi ay nasumi matapos malunod sa isang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Baler, Aurora. Ayon sa pamunuan ng universidad, magbibigay sila ng suporta sa pamilya ng dalawang atleta pati na rin sa kanilang mga kasamahan at mga apektadong miyembro. Humiling din ang panalangin ng Ateneo para sa mga naulilang pamilya ni Rene at Divine at sana ay mabigyan daw sila ng privacy at panahong makapagluksa. Markado! Samantala, dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III aresto na. Si Dumlao ay may patong na 1 million pesos sa ulo na sinasabing mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jake Jun noong 2016. Sa anunsyo ni Secretary John Vic Remulla kahapon, ipinabatid na aresto si Dumlao ng alas 5 ng umaga sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamosa, Quezon City. Sinabi naman ni PNP Police General Jose Melencio Nartales Jr. na 3 linggo nilang isinilalim sa surveillance si Dumlao matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang residente sa lugar. Markado! Sa ibang mga balita, Pag-asa kinumpirmang may mga umiiral na El Nino condition sa Tropical Pacific. Ayon sa Pag-asa nitong Mayo ay naabot na ang 0.5 degrees Celsius na threshold ng Observed Relative Sea Surface Temperature Anomaly o kakaibang pag-init sa ibabaw ng tubig. Tinukoy din sa iba't ibang climate model na mahigit 80% ang tsansang maging ganap itong El Nino bago mag-Agosto na tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Nabatid ang 3 buwan obserbahan ng mainit na temperatura sa karagatan sa Tropical Pacific bago tuluyang ideklara ang ganap na tagtuyot o full-blown El Nino sa bansa. Markado! Level naman ng tubig sa Angat Dam, patuloy ang pagbaba. Ayon kay Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist at Hydrologist ng Pag-asa, mahigit 3 metro na ang nabawas sa level ng tubig sa Angat simula lamang nitong pagpasok ng buwan ng Hunyo. Diyan niya naging sapat ang mga ulan sa paligid ng Angat Dam para tumaas ang tubig sa dam. Nauna nang nagbabalang Pag-asa sa epekto ng El Nino sa supply ng tubig na inaasang tatama sa huling quarter ng taon hanggang sa unang ilang buwan ng 2027. Markado! At mga ghost projects ng pamahalaan hindi matutuldukan ng pagtatanggal sa unprogrammed funds. Yan ang paninindigan ng ekonomistang si Solita Winnie Monsod sa kanyang pagharap sa oral argument ng Korte Suprema. Palawanag ni Monsod, kapag itineklarang labag sa konstitusyon ng unprogrammed appropriations ay posibleng maghanap lamang ng ibang paraan ang ilang mamabatas para may pagpatuloy ang katiwalian. Bilang amicus curiae or friends of the court, iginitin Monsod na mahalagang papel ang ginagampanan ng korte sa pagpigil sa mga ganitong gawain at sa pagpapanagod sa mga lumalabag. Markado! At reklamong administratibo at kriminal laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ibinasura ng Ombudsman. May kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury noong 2024. Batay sa resolusyon na pirmado ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dismiss ang mga reklamang technical malversation, graft at plunder laban kina Recto at Ledesma dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Binanggit pa sa resolusyon ang paglipat ng pondo ay alinsunod sa Congressional Directive sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Markado! At pagtatambak ng basura sa tapat ng opisina ng DNR sa Davao City, pinaimbestigahan ng DILG.
Matala nitong isang linggo na puno ng basura ang harapan ng tanggapan ng DNR matapos iutos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gawin iyong garbage collection point. Sa gitna ng kanyang banggaan sa pansamantalang pagsasara ng DNR sa New Carmen Sanitary Landfill matapos magka-aksidente dito. Markado! At MRT3 nagsagawa ng pagsusuri sa kanilang mga istasyon. Ginawa yan kasunod ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na sumira sa maraming istruktura at kumitil ng maraming buhay. Ay sa pamunuan ng MRT3, layo ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga pasero at kahandaan ng mga pasilidad sa anumang posibleng sakuna na mangyari gaya ng lindol. Ginagarantiyahan umano ng MRT3 na ginagawa nila ang lahat ng makakaya para mapanatiling ligtas, maayos at handa ang mga istasyon. Markado! At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan mga kapuso. Ang tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Mau de la Cruz. Dito po sa DCWB walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. 28 minuto, Sa Super Radio, makalipas ang alas 3. DZWB. Markado! DZWB Super Radio number 1. Super Radio DZWB. Balitang tama, balitang totoo.